Sa loob ng malawak at minimalistang opisina ni Jersey, tanging ang tunog ng pagtipa niya sa laptop ang maririnig. Ang hangin sa silid ay kontrolado. Amoy ng mamahaling oud at white musk ang kanyang personal na timpla na nagpapakita ng otoridad at yaman. Isang mahinang katok ang bumasag sa katahimikan. Pasok. Maikli at malamig niyang utos nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking naka-formal attire. Maayos ang tindig nito. Hindi masyadong malapad ang balikat, pero bakas ang lakas. Ito si Lance Vargas. Good morning, Miss Castillo. Ako si Lance Vargas, ang bago mong sekretarya. Magalang na pakilala nito. Dito na dahan-dahan nag-angat ang tingin si Jersey. Plano sana niyang bigyan ito ng isang matalim na tingin para masindak agad. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, may isang bagay na humagip sa kanyang pang-amoy. Napakunot ang kanyang noo. Bahagyang gumalaw ang kanyang ilong, habang sinusuri ang hangin dala ng lalaki. Anong amoy ito? Hindi ito amoy ng mamahaling kulon na madalas gamitin ng mga bilyonaryong nakakasalamuha niya. Hindi rin ito amoy ng mumurahing sabon. Ito'y amoy ng bagong ulan sa tuyong lupa na halos may halong pino at sariwang hangin ng bundok. Amoy na napakalinis, napakanatural, at higit sa lahat, napakapamilyar. Ano ba bang ang gamit mo? Putol ni Jersey sa sinasabi ni Lance. Ang kanyang boses ay puno ng suspetsya. Bahagyang nagulat si Lance sa tanong. Po? Wala po akong gamit na pabango, ma'am. Siguro dahil sa sabon na ginamit ko kanina umaga. Tumayo si Jersey at dahan-dahang lumapit kay Lance. Ang bawat takbang niya ay parang isang maninila nang sinusuri ng kanyang biktima. Huminto siya sa mismong harapan ng lalaki. Sapat na para maramdaman ni Lance ang init ng katawan ng kanyang boss. Inilapit ni Jersey ang mukha sa leeg ni Lance at huminga ng malalim. Nagsisinungaling ka. Bulong ni Jersey. Ang kanyang mga mata nanunuot sa kaluluwa ni Lance. This smell is familiar. Sigurado ako na hindi ito galing sa sabon. Ang nakaka-addict na amoy na ito. Para may tinatagong lihim na pagkatao. Sandaling napatigil ang mundo ni Lance. Ang kanyang puso'y nagsimulang tumibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lapit na mukha ni Jersey. I'm sorry, ma'am. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Sagot ni Lance at pilit na pinanatiling kalmado ang kanyang boses. Bumalik si Jersey sa kanyang upuan. Ang kanyang isipan ay naglalayag. Ang amoy ni Lance, nagpapabalik ng isang memorya mula sa kanyang nakaraan. Isang alaala, bago pa man mangyari ang lahat ng pang-aabuso. Isang alaala ng kaligtasan. Pwede ka na magsimula ngayon, Mr. Vargas. Sabi niya habang nakatingin sa malayo. Pero tandaan mo ito, may maselan akong pang-amoy. Para akong aso, mabilis makaamoy ng kaaway, kasinungalingan, takot at higit sa lahat, dugo. Wag na wag kang gagawa ng kahit anong ikakasira ng bango ng opisinang ito. Yes, ma'am. Sagot ni Lance bago yumuko at lumabas. Nang sumara ang pinto, tinitigan ni Jersey ang kanyang mga kamay. Bakit biglang nanginginig ang kanyang daliri nang maamoy ang lalaking yon? Sa loob ng maraming taon, tanging amoy ng dugo at bakal ang nagpapakalma sa kanya. Pero ang amoy ni Lance, tila ba binubura nito lahat ng souvenirs na nakakapit sa kanyang balat. Gabi na pero buhay na buhay ang kalsada ng Bonifacio Global City. Pero sa rooftop ng isang abandonadong building, na pag-aari ng Castillo Empire, isang madilim na senaryo ang nagaganap. Suot ang kanyang trademark na red mask, madiin na hinila ni Jersey Castillo ang isang kinakalawang na pala. Ang tunog ng bakal na kumakaladkad sa semento ay parang kanta ng kamatayan.
Nakikiusap ako. Tumigil ka na, ano bang kasalanan ko sa'yo? Ba't mo to ginagawa sa akin? Umiiyak at nagmamakaawa si Mr. Cruz, isang matandang bilyonaryo na kilala sa pagiging philanthropist, pero may tinatagong dumi. Huminto si Jersey. Tinignan niya ang mata ng matanda. Gamit ang matang kasing lamig ng yelo. Ayan lang ang nararapat sa mga gahamang gaya mo. Kaya niyo mang baboy na inosenteng bata noon, di ba? Ngayon, ako naman ang bababoy sa'yo. Walang awan niyang hinampas ng pala ang mukha ng matanda. Tumalsik ang mainit na dugo sa pisngi ni Jersey, pero hindi man lang siya nandidiri. Sa halip, malademonyo siyang tumawa habang patuloy na tinatadtad ang biktima. Nang masiguro niyang wala na itong buhay, kinuha niya ang isang garapon at inilagay ang isang parte ng katawan nito. I have a new souvenir. Bulong niya. Biglang nag-vibrate ang kanyang phone. Agad siyang napaayos ng tayo. It was her new secretary, si Lance. Boss, nasa lobby na ang mga new clients. We have a meeting in 15 minutes. Paparating na ako. Prepare the room. Maikli niyang sagot. Nagmadali si Jersey sa kanyang private powder room sa building. Hinubad ang maskara at dugo ang jacket. Kinuha niya ang signature perfume, ang Scarlet Rose. Inispray niya ito sa buong katawan hanggang sa mapalitan ng bango ng mamahaling rosas ang amoy ng malansang dugo. Pagpasok ni Jersey sa boardroom, lahat ay napatitig. She looked perfect. Walang bakas ng isang killer. Pero si Lance na nakatayo sa gilid matalas ang paningin. Nang matapos ang meeting, naiwan ang dalawa sa loob ng silid. Tahimik na nag-aayos ng gamit si Jersey nang biglang lumapit si Lance. Sobrang lapit. Ramdam ni Jersey ang hininga nito sa may liig niya. Boss. Mahinang tawag ni Lance. Napalingon si Jersey at halos magdikit ang kanilang labi. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya. Kinabahan si Jersey hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang amoy ni Lance. Amoy baby powder na hinaluan ng mamahaling tobacco. Kaamoy ng mama ko. Bakit sobrang lapit mo, Lance? Mataray na tanong ni Jersey. Sinusubukang itago ang pagkailang. Hindi sumagot si Lance. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang panga ni Jersey. Kinuha niya ang puting panyo. Dahan-dahang pinunasan ng dulo ng buhok ng babae na malapit sa tenga. May dumi ka dito, boss. It's red. Red ink. Seryoso ang mga mata ni Lance pero may halong panunukso. Napatigil ang mundo ni Jersey. Dugo iyon. Muntik na siyang mabuko. Pero ang paraan ng pagtitig ni Lance parang hinihigop siya. Kakaiba ang amoy mo ngayon, Miss Jersey. Bulong ni Lance, habang lalong inilalapit ang muka. Para bang may gusto kang takpan sa pamamagitan ng pagpapabango ng amoy ng bulaklak. But you know what? No matter what it is, I like your scent. It's addicting. Umiwas ang tingin si Jersey at tinulak ng mahina si Lance. Work is done, Lance. Get out! Lumabas si Lance na may nakakalokong ngiti. Pagkasara ng pinto, napahawak si Jersey sa dibdib. Ang urge niyang pumatay ay biglang napalitan ng pagnanais na makasama pa ang kanyang sekretarya. Dangerous. He's dangerous for my heart. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, dinalaw ni Jersey si Doña Sachi sa mansyon nito. Ang matanday nakaupo sa wheelchair, mukhang mahina at payat, pero sa likod ng kulubot nitong balat ay ang babaeng humubog kay Jersey para maging isang reyna sa mundo ng negosyo. Ito ang babaeng nagligtas sa kanya noon sa kalsada, habang kinakamkam na mga gahaman ang kabuhayan ng kanyang pamilya. Iha, napadalaw ka. Nakangiting sambit ni Doña Sachi, tila isang mapagmahal na lola. Gusto ko lang po kayo makita, Mom. Tugon ni Jersey. Maamo ang boses niya, pero ang kamay niya sa loob ng bulsa ng kanyang coat, mahigpit na nakakuyom. Ayos lang ako, Iha. Huwag mo akong alalahanin. Basta panatilihin mong malakas ang kumpanyang ipinamana ko sa'yo.
Lumapit si Jersey at niyakap ang matanda. Umiyak siya sa balikat nito. Isang pag-iyak na puno ng pait. Salamat po, Mom. Thank you for treating me like your daughter. I will be strong enough from now on. I will not let anyone harm and use me again. Pero sa isang iglap, ang mainit na yakap, naging kasing lamig ng bangkay. Tumayo ng tuwid si Jersey. Ang kanyang aura'y biglang nagbago. Wala na ang maamong ampon. Ang nakatayo na roon ay ang Lady of the Red Mask. Walang pasabi niyang sinaksak ang hawak na patalim sa likuran ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Doña Sachi. Isa ka rin sa mga nagpahirap sa mga magulang ko. Bulong ni Jersey sa tenga ng matanda. Boses na parang galing sa impyerno. Ang kumpanyang ito. Hindi mo ito pag-aari. Ninakaw mo lang ito sa kanila. Ninakaw mo ang buhay nila. Kaya dapat mawala rin ang buhay mo. You thought you could use me forever? To get my parents' remaining wealth? Not anymore. Sa bandang huli, humingi ng patawad ang matanda bago sumuka ng dugo at tuluyang nalagutan ng hininga. Ngumisi si Jersey. Kinuha ang panyo para punasan ng kutsilyo. I have another souvenir again. Matapos itabi ni Jersey ang madugong panyo sa kanyang bulsa, nilisan niya ang madilim na silid na tila walang nangyari. Ang bango ng kanyang suot na pabango, humalo sa malansang amoy ng paligid. Pagdating sa kanyang penthouse, mabilis siyang naglinis ng katawan. Ngunit sa ilalim ng shower, habang umaagos ang tubig, tila naririnig pa rin niya ang huling salita ni Sachi. Patawad, iha. Nang makatulog, hindi katahimikan ang sumalubong sa kanya, kundi isang bangungot na matagal niyang ikinulong sa baol ng kanyang isipan. Sa kanyang panaginip, hindi siya makapangyarihang bilyonaryo. Siya si Kite, ang 7 taong gulang na batang may malalaking mata at punong-puno ng pangarap. Nasa loob siya ng isang masikip na bodega. Maamoy ng alikabok at kalawang. Sa harap niya isang lalaking pamilyar ang boses. Isang boses na dapat nagbibigay ng seguridad, ngunit takot ang dala. Huwag po, nasasaktan po ako. Tikbi ng batang si Kite habang nakasiksik sa sulok. Walang nakinig. Ang bawat hagupit ng sinturon, tila naging musika sa pandinig ng kanyang abusadong kamag-anak. Sa bawat latay ng kanyang balat, doon unti-unting namamatay ang anghel sa kanyang puso at isinisilang ang isang demonyo. Sa gitna ng panaginip, ang mukha ng abusadong lalaki biglang nagbago at naging mukha ni Sachi. Ang paghingi nito ng tawad bago mamatay ay umaalingaw-ngaw sa buong bodega. Huli na ang lahat para sa patawad. Bulong ng batang Kite sa kanyang panaginip. Ngunit ang boses na lumabas ay ang boses na ni Jersey sa kasalukuyan. Napabalikwa siya ng bangon. Pawis na pawis at mabilis ang paghinga. Sa dilim ng kanyang silid, may nakita siyang anino sa gilid ng pinto. Ma'am Jersey, okay lang po ba kayo? Narinig ko kayong sumisigaw. Boses yun ni Lance. Dali-daling pinunasan ni Jersey ang kanyang luha. Ibinalik ang kanyang malamig at matigas na aura. I'm fine, Lance. It's just a dream. Get out. Ngunit sa kabila ng pagtataboy niya, alam ni Jersey na unti-unti nang nayayanig ang kanyang mundo. Ang maskarang suot niya sa harap ng madla, tila unti-unti nang nagkakabitak dahil sa mga sugat ng nakaraan na ayaw siyang tantanan. Isang linggo na ang nakalipas mula nang magsimula si Lance Vargas at unti-unti nang nauubos ang pasensya ni Jersey. Hindi lang basta sekretary si Lance. Ito'y parang anino na hindi napapagod. Sa umaga, bago pa man makarating si Jersey sa opisina, handa na ang kanyang kape. Sakto ang tamis, sakto ang init, at sakto ang bango. Sa gabi, kahit tapos na ang trabaho, naroon pa rin ito. Miss Castillo, may charity gala kayo mamaya 8 p.m. Ihahanda ko na po ba ang sasakyan?
Hindi na kailangan, Lance. I have personal matters to attend to. You can go home. Ito ang pagkakataon niya. Nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Don Manuel. Isa sa mga matatandang gahaman na sangkot sa pagbebenta ng mga bata noon sa itim na merkado. Ang lalaking dahilan kung ba't siya may mga latay sa likod. But ma'am, instruction po ng board of directors, kailangan nyo na escort dahil sa mga banta sa buhay nyo, kamakailan. I cannot leave you alone. Nagtagis ang ngipin ni Jersey. I am the boss, Lance. My word is law. And I'm your secretary, ma'am. My job is your safety. Sagot ng lalaki sabay ngiti ng malapad. Isang ngiti na tila nakakabasa ng isip niya. Gabi na? Suot ni Jersey ang kanyang tactical suit sa ilalim ng isang mahabang trench coat. Ang kanyang red mask nakatago sa loob ng kanyang bag. Nasa labas siya ng isang abandonadong bodega. Kung nasaan ang kanyang biktima. Ilalabas na sana niya ang kutsilyo nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang kotse. Ma'am, heto po ang kape nyo. Napansin ko kasi medyo nanginginig kamay nyo kanina, baka kulang sa asukal. Napatalon si Jersey sa gulat. Si Lance nakatayo ito sa labas ng kotse. May hawak na paper cup at may malapad ng ngiti. Bakit ka nandito? Sabi ko umuwi ka na. Bulyaw ni Jersey dito. Sinundan ko po yung GPS na sasakyan nyo, ma'am. Akala ko po naligaw kayo dito sa squatters area. Mapanganib po rito para sa isang bilyonaryong katulad nyo. Hindi makapaniwala si Jersey. Naroon ang target niya sa loob ng bodega. Maririnig na niya ang tawanan ng mga tauhan ni Don Manuel. Pero heto si Lance, inaalok siya ng kape. Lance, umalis ka na ngayon din. Hindi pa ako aalis. Hanggat di kayo sumasama-sahan pabalik ng penthouse. Delikado po dito. Baka may mga masasamang tao. Sabi ni Lance at may diin sa salitang masasamang tao. At yun ang nagpatigil kay Jersey. Alam ba niya? O sadyang napaka-inosente lang niya? Aniya sa isip. Dahil sa presensya ni Lance, hindi makagalaw ang babae. Hindi niya maaaring ilabas ang maskara. Hindi siya maaaring pumatay sa harap ng isang saksi na kasing kulit ni Lance. Fine. Sigaw ni Jersey sabay harurot ng sasakyan pabalik. Iniwan niya ang paghihiganti para sa gabing yon. Habang nagmamaneho, pasulyap-sulyap si Jersey sa rearview mirror. Nakasunod ang sasakyan ni Lance sa kanya. Ba't parang laging sakto ang dating niya? Bakit ang amoy niya sa kabila ng tensyon? Nananatiling kalmado at amoy ulan pa rin. What's wrong with him? Hindi alam ni Jersey, sa kabilang sasakyan, ang ngiti ni Lance ay unti-unting nawawala. Tinignan ni Lance ang bodega ng kanilang nilisan kani-kanina lang. May kinuha siyang maliit na device sa kanyang tenga. Target is safe. Shouldn't make the kill tonight. Bulong ni Lance sa isang malamig na tono na malayo sa kanyang pagiging sekretarya. Hindi makatulog si Jersey. Ang gabi, laging kalaban niya. Oras kung kailan bumabalik ang mga boses. Ang sakit ng mga latay. At ang pag-auhaw sa dugo. Ngunit ngayong gabi may kakaiba. Habang nagtatrabaho siya sa kanyang home office sa penthouse, pumasok si Lance dala ang isang baso ng mainit na gatas. Ma'am, lampas madaling araw na. Kailangan niyo na magpahinga. Imbis na buliwan ito gaya ng dati na patigil si Jersey. Habang papalapit si Lance, ang hangin sa paligid niya ay tila nagbabago. Ang amoy ni Lance ay pinaghalong petrichor at sariwang hangin na unti-unting pinalalayas ang amoy ng bakal at dugo na laging nananatili sa imahinasyon ni Jersey. Bakit? Bakit ganito yung amoy mo? Tanong ni Lance sa kanya. I should be the one asking you that. Sabi ko naman po sa inyo, ma'am, natural lang po ito. Nanatili siyang nakatayo at hinayaang lapitan siya ng kanyang boss. Pumikit si Jersey at huminga ng malalim. Malapit sa dibdib ni Lance. Sa ilang sandali nawala ang penthouse sa kanyang paningin. Nawala ang bilyonaryong si Jersey Castillo. Nawala ang Lady of the Red Mask. Sa kanyang isip, bumalik siya sa edad na 5. Hindi pa siya nasasaktan. Wala pa ang mga halimaw. Nasa ilalim siya ng malaking puno ng nara
Pagkatapos ng malakas na ulan, nakasandal siya sa kandungan ng isang babaeng may malambot na kamay at matatamis na ngiti. Ang kanyang ina. Ang kanyang ina na amoy ulan, amoy lupa at amoy ng kalayaan. Yun ang huling beses na nakaramdam si Jersey ng totoong kaligtasan bago ito kinuha sa kanya ng tadhana. Tandaan mo, Kite, ang ulan ay naglilinis ng lahat ng dumi sa mundo. Anang kanyang ina noon. Nang idilat ni Jersey ang kanyang mga mata, basang-basa na ang kanyang pisngi. Nagulat siya. Ilang taon na ba siyang hindi umiiyak? Sa harap ng isang sekretarya na halos hindi niya kilala, bumagsak ang kanyang mga pader. Ma'am Jersey, umiyak po ba kayo? Bakas ang pag-aalala sa boses ni Lance. Inangat nito ang kamay para sana punasan ang luha ni Jersey, pero agad ding nag-atubili. Don't. Just stay there for a minute. Huwag kang aalis. Sa unang pagkakataon, hindi naramdaman ni Jersey ang kagustuhang pumatay. Ang kanyang psychotic urge, tila napatulog ng presensya ni Lance. Para siyang isang adik na nakahanap ng bagong droga. Isang amoy na hindi nakamamatay, kundi nakagagamot. I'm here, ma'am. I'm not going anywhere. Sa dilim ng silid, isang katanungan ang pumasok sa isip ng dalaga. Sino ka ba talaga, Lance Vargas? Ba't ikaw lang ang nakakapagpatahimik sa mga demonyo sa utak ko? Ngunit sa kabila ng kapayapaan natatakot si Jersey. Dahil kapag naging malapit siya sa isang tao, nagiging mahina siya. At para sa isang killer na katulad niya, ang kahinaan, katumbas ng kamatayan. Habang mahimbing na natutulog si Jersey sa kanyang penthouse sa unang pagkakataon, hindi siya binangungot dahil sa presensya ni Lance. Marahang lumabas ang lalaki patungo sa balkonahe. Kinuha ni Lance ang kanyang cellphone at binuksan ang isang naka-encrypt na file. Sa screen, lumabas ang litrato ng isang magandang babaeng nakasuot ng medical gown. Si Elena, ang kanyang namatay na kasintahan. Malapit na Elena. Bulong niya sa hangin. Hindi alam ng mundo at lalong hindi alam ni Jersey na si Lance Vargas ay hindi isang ordinaryong aplikante. Siya ay isang double board certified doctor. Isang henyo sa larangan ng cardiothoracic surgery at psychiatry. Bago siya naging sekretarya, siya ang pinakabatang chief surgeon sa isang sikat na ospital. Kaya niyang mag-opera ng puso ng walang panginginig ang kamay. Kaya niyang basahin ang utak ng isang tao sa pamamagitan lang ng paggalaw ng mga mata. 3 taon na ang nakalipas nang mamatay si Elena sa isang aksidente sa loob ng isang laboratory. Ngunit bilang isang doktor, alam ni Lance na hindi yon aksidente. May nakitang ebidensya si Elena tungkol sa isang illegal na transaksyon ng mga organ traffickers at mga gahamang bilyonaryo na gumagamit ng kemikal mula sa pabango para itago ang kanilang mga krimen. Lahat ng mga pangalang nasa listahan. Unti-unting naglalaho at pinapatay ng isang misteryosong babaeng nakapulang maskara. Bumalik si Lance sa loob at tiningnan ng natutulog na si Jersey. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga matay hindi nagpapakita ng amo ng isang sekretarya, kundi talas ng isang psychiatrist. Simula pa lang alam na ni Lance ang kondisyon ni Jersey, kaya siya nag-apply sa kumpanya nito para gamitin ang yaman at koneksyon ng babae para mahanap ang utak sa likod ng pagkamatay ni Elena. Ngunit may isang bagay na hindi niya inaasahan, ang mapalapit sa pasyente. You have a severe psychotic disorder triggered by childhood trauma, Jersey. Anilan sa isip. At ako lang may kakayahang gamutin ka o sirain ka. Alam na ni Lance na si Jersey ang the Lady of the Red Mask. Alam niya mga souvenirs nito ay ang mga taong pumatay din sa kanyang kasintahan. Magkapareho sila ng layunin, ngunit magkaiba ng paraan. Si Jersey gumagamit ng kutsilyo, si Lance gumagamit ng talino at siyensya. Kinuha ni Lance sa isang maliit na ringgilya mula sa kanyang secret compartment.
Ito ay isang sedative na siya mismo ang nag-imbento ang amoy ay petrichor na kinahuhumalingan ni Jersey. Ang bagay na yon ang dahilan kung bakit kumakalma ang dalaga. Ginagamot siya ni Lance nang hindi niya nalalaman. Gagamitin kita para mahanap ang pumatay kay Elena. Pero habang ginagawa ko yun, hindi ko hahayaang tuluyan kang lamunin ng kadiliman. Tumayo si Lance at inayos ang kumot ni Jersey. Sa gabi, siya ang doktor na nagbabantay sa kanyang pasyente. Sa umaga, siya ang sekretaryang sunod-sunuran. Pero sa sandaling mahanap na nila ang huling pangalan sa listahan, kailangan niyang pumili. Ang hustisya para sa kanyang nakaraan. Na babaeng minamahal na si Elena o ang kaligtasan ng kanyang kasalukuyang si Jersey na unti-unti nang napapalapit ang loob sa isa't isa. Isang maling galaw, yun lang ang kailangan para magkagulo ang lahat. Hingal na hingal si Jersey habang nakasandal sa malamig na pader ng isang eskinita. Hawak niya ang kanyang tagiliran kung saan mabilis na umaagos ang dugo. Ang kanyang red mask may lamat pa rin. Hindi niya inaasahan na may sniper na nagbabantay sa huling target niya. Dito, kailangan ko nang umalis. Bulong niya, ngunit nagdidilim ang kanyang paningin. Bago pa man siya tuluyang bumagsak, isang pamilyar na bango ang bumalot sa kanya. Amoy ng ulan, amoy ng kaligtasan. I got you, Jersey. Don't close your eyes. Boses yun ni Lance, pero wala na pagiging malumanay na sekretarya. Ang boses nito, ngayon ay malamig, otoritatibo, at puno ng kaba. Dinala ni Lance si Jersey sa isang pribadong safe house na puno ng medical equipment na hindi mo aakalaing pagmamay-ari ng isang hamak lang na sekretarya. Mabilis ang bawat galaw ni Lance. Inalis niya ang kanyang tuxedo at mabilis na nagsuot ng surgical scrub. Sa ilalim ng maliwanag na swero, lumabas ang tunay na Dr. Lance Vargas. Anong gagawin mo? Nanghihinang tanong ni Jersey habang nakahiga sa operating table. Sekretary ka lang. Huwag kang makialam. Hindi siya sinagot ni Lance. Sa halip, kinuha nito ang isang scalpel. Ang kamay na madalas sumawak sa folder at kape ni Jersey, wala nang panginginig. I'm a heart surgeon, Jersey. And right now, I'm the only one who can keep your heart beating. Habang inooperahan nila si Jersey, nakita niya ang mga lumang peklat sa likod ng dalaga at ang mga sugat mula sa pang-aabuso ng bata pa ito. Kumirot ang puso ni Lance. Bilang isang psychiatrist, naiintindihan niya ngayon ang lalim ng trauma na nagtulak kay Jersey na maging isang mamamatay tao. Matapos ang 3 oras na operasyon, ligtas na si Jersey. Habang nagpapahinga ang dalaga, naupo si Lance sa tabi nito, hawak ang dugo ang maskara ng babae. Nang magising si Jersey, ang una niya nakita ay si Lance na naglilinis ng surgical tools. Sino ka ba talaga? Tanong ni Jersey at ang boses ay puno ng pagdududa at takot. Ako ang lalaking pumasok sa buhay mo para maghiganti para kay Elena. Pero ako rin ang doktor na hindi ka hahayaang mamatay. Ikaw ang babaeng unti-unti kong ginagamot. Ikaw din ang nagpapalimot sa akin ng sakat na nakaraan. Nanahimik ang paligid, ang maskara ng bilyonaryo at ang lihim ng sekretarya pareho nang nahulog. Ngayon, dalawa na lamang silang ligaw na kaluluwa na naghahanap ng katarungan sa mundong puno ng dumi. Isang linggo matapos ang operasyon, hindi na mapigilan ni Jersey ang kanyang sarili. Kahit na may benda pa ang kanyang tagiliran, sinuot niya na ang tactical suit. Ngunit bago niya maabot ang kanyang red mask, isang kamay ang humawak sa braso niya. Hindi ka aalis na mag-isa. Sabi ni Lance, hindi na siya nakasuit. Suot nito ang isang itim na hoodie at may dalang tactical medical kit. Pabigat ka lang, Lance. Doktor ka, hindi ka mamamatay tao. Buliyaw ng babae. Ngumisi si Lance. Isang ngisi ngayon lang nakita ni Jersey. Hindi ko kailangan pumatay para mapatumba ang kalaban. Bilang psychiatrist, alam ko kung saan sila mahina. Bilang surgeon,
Alam ko kung saan ugat sila dapat tamaan para hindi na makatayo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jersey ang kakaibang kumpiyansa. Hindi na siya nag-iisa sa dilim. Ang huling target, si Don Gustavo. Ito ang nasa likod ng human trafficking ring na nagpahirap kay Jersey. At siya ring nagpondo sa laboratoryong pumatay kay Elena. Nasa loob sila ng isang abandonadong mansyon sa labas ng lungsod. Habang si Jersey ay mabilis na gumagalaw sa anino gamit ang kanyang kutsilyo, si Lance naman ay nasa likod niya, gumagamit ng neurotoxin gas na siya mismo ang nag-imbento. 3 guard sa kanan, Jersey. Huwag mong patayin. Patulugin mo lang gamit ang nerve point sa leeg. Kailangan natin sila para sa impormasyon. Fine, Doc. Sagot ni Jersey sa kanyang earpiece na may halong pang-aasar. Nang makarating sila sa opisina ni Don Gustavo, nakita nila ang matandang nagtatangkang tumakas. Ngunit bago pa ito makalabas, isang kutsilyo ang humarang sa pintuan mula kay Jersey. At isang baril na may sedative dart ang nakatutok mula kay Lance. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Dahan-dahang tinanggal ni Jersey ang kanyang red mask. Naalala mo yung batang binenta mo sa sindikato? 20 years ago? Ang batang iniwan mong may latay sa likod? Namutla ang matanda. Tumingin naman ito kay Lance. At ikaw, sino ka? Ako ang lalaking kukuha ng hostisya para kay Elena. Pero bago ka mamatay, ibibigay mo sa amin lahat ng listahan ng mga kasabot mo dahil kung hindi, Inilabas ni Lance ang isang scalpel at isang maliit na bote ng kemikal. ipapakita ko sa iyo kung gaano katagal kayang mabuhay ng isang tao habang unti-unting hinihiwa ang bawat bahagi ng kanyang katawan. I'm a doctor. I can keep you awake through the entire pain. Dito nakita ni Jersey ang kadilimang tinatago ni Lance. Hindi lang siya tagapagligtas. Dark doctor din ito para sa mga taong hindi deserve ang gamot. Sa loob ng napakatahimik na penthouse, nakatayo si Jersey. Hawak ang kanyang malawak na koleksyon ng pabango. Hawak niya ang isang bote. Ngunit hindi ang bango nito ang iniisip niya. Ang utak niya ay parang isang sirang plaka na paulit-ulit nagpapatugtog ng isang katanungan. Sino ako sa buhay ni Lance? Isang pasyente? Isang sandata o isang kapalit? Kaaalis lang ni Lance para bumili ng medical supply at naiwan si Jersey kasama ang kanyang mga souvenir. Sa tuwing naaalala niya ang pag-aalaga ni Lance, sumasagi rin sa isip niya ang mukha ni Elena, ang babaeng namatay na naging mitya ng lahat ng plano ng lalaki. Hindi niya ako mahal. Bulong ni Jersey sa sarili, habang hinahaplos ang matalim na dulo ng kanyang kutsilyo. Ginagamit niya lang ang psychotic disorder ko para maging executioner niya. Ako ang dumi sa kamay niya, habang mananatiling malinis sa doktor. Ang isang katulad niya. Sa isang panig ng kanyang isip, naroon ang Lady of the Red Mask na bumubulong na ang pagpatay lang ang tanging paraan para makaramdam siya ng kontrol, na ang dugo lang ang tunay na makakapagpahugas sa dumi ng kanyang nakaraan. Ngunit sa kabilang panig, naroon din ang pagmamahal ni Lance. At siya bilang babae, gusto niyang itapon ang maskara at matulog na lang sa piling ng lalaking amoy ulan. Kapayapaan. Paano ako magkakaroon ng kapayapaan sa piling ng taong tanging koneksyon sa akin ay ang paghihiganti para sa ibang babae? Nang bumukas ang pinto, pumasok si Lance na may dalang mga gamot. Agad niyang napansin ang tensyon sa balikat ni Jersey. Jersey, kailangan mo nang inumin ang sedative mo. Masyado mabilis ang tibok ng puso mo. Malumanay na sabi ni Lance, ang boses ng isang doktor na tila nagpapakalma ng isang pasyente. Imbes na sumunod, mabilis na lumingon si Jersey at tinutok ang kutsilyo sa leeg ni Lance at hindi man lang kumurap ang lalaki. Sabihin mo ang totoo, Lance. Ako ba ang kailangan mo? O ang kakayahan kong pumatay para sa hostisyang gusto mo para kay Elena? Ginagamot mo ba ako? Dahil gusto mong gumaling ako? O dahil gusto mo lang akong maging maayos na sandata para sa misyon mo? Tumingin si Lance ng diretso sa mga mata ni Jersey. Nakita niya ang takot,
ang selos, at ang matinding sugat na hindi kayang tahiin ng kahit anong operasyon. Iniisip mo bang kasangkapan lang kita, Jersey? Mahinang tanong ni Lance. O natatakot ka lang na kapag gumaling ka na, wala na tayong dahilan para manatili sa tabi na isa't isa? Bumaba ang kamay ni Jersey, pero hindi ang galit sa kanyang puso. Amoy ulan ka, Lance. Pero sa tuwing napapalapit ako sa'yo, naaalala ko na ang ulan ay para lang sa mga patay na halaman sa sementeryo ni Elena. I am not a replacement for a dead girl. Tumalikod si Jersey at basag ang boses na nagsalita. Umalis ka na muna, Lance. Bago ko pa makalimutan na ikaw ang tanging dahilan kung ba't gusto ko pang mabuhay. Baka ikaw ang magiging sunod kong souvenir. Naiwang nakatayo si Lance hawak ang gamot na dapat magpapatulog sa mga demonyo ni Jersey sa utak. Alam niya bilang psychiatrist na ang pinakamahirap gamutin hindi ang psychosis, kundi ang pusong naniniwalang hindi ito karapat-dapat na mahalin ng totoo. Habang naglalakad si Lance sa gitna ng ulan matapos siyang itaboy ni Jersey, tumunog ang kanyang telepono. Isang anonymous video call. Dr. Vargas, nasa kamay namin ang huling ebidensya na magpapatunay kung sino pumatay kay Elena. Pero sa kabilang panig ng lungsod, nakakabit na ang bomba sa gusali kung saan naroon ang mahal mong si Jersey. Isa lang ang pwede mong puntahan. Ang hustisya para sa patay o kaligtasan ng isang baliw. Napatigil si Lance. Ang ulan na dati nagpapakalma sa kanya tila naging lason. Sa loob ng penthouse, hindi na si Jersey ang nakaharap sa salamin. Ang kanyang mga mata, nanlilisik, at ang kanyang boses ay naging parang isang bata, pero isang batang puno ng puot. Ito na ang third persona, si Kite, ang batang biktima na naging halimaw. Hindi na siya pumapatay para sa paghihigante. Pumapatay siya dahil gusto niya makita ang mundo na nasusunog, gaya ng pagkasunog ng kanyang pagkabata. Lance, iniwan mo ko. Bulong ni Kite habang sinusulatan ng dugo ang salamin. Lahat kayo mananagot. Imbis na pumunta sa kinaroroonan ng ebidensya, humarurot si Lance pabalik sa penthouse. Alam niyang ito ang huling pagkakataon niya kay Elena, pero mas mahalaga ang buhay ng kasama niya ngayon na kanyang boss at mahal niyang babae. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang saksak sa balikat. Jersey, tigil mo yan! Sigaw ni Lance pero hindi siya lumaban. Wala na si Jersey. Ako ito si Kite. Sigaw ng dalaga habang muling itinutusok ang kutsilyo sa braso ni Lance. Hinawakan ni Lance sa magkabilang balikat ni Jersey, kahit dumadaloy ang dugo sa sariling katawan. Hindi siya gumamit ng sedative. Hindi siya gumamit ng dahas. Sige, saktan mo ako. Mahinang sabi ni Lance, habang nakatingin sa mga mata ni Kite. Kung ang pagpatay sa akin na magpapaniwala sa'yo na hindi kita ginagamit, gawin mo. Binibigay ko ang buhay ko sa'yo, Jersey. Hindi dahil sa kailangan kita sa misyon ko, kundi dahil ikaw ang tanging dahilan kung ba't tumitibok pa ang puso ko matagal nang namatay kasama si Elena. Napatigil ang kutsilyo sa tapat ng dibdib ni Lance. Pinili mo ako? Tanong ni Kite. Paano ang hustisya para sa kanya? Ang hustisya para sa mga taong wala na, pero ang pag-ibig ay para sa mga taong nandito pa at lumalaban. Hayaan mong gamutin kita, hindi bilang pasyente, kundi bilang babaeng gusto kong makasama hanggang sa huling hininga ko. Bago pa makasagot si Jersey, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa gusali. Hindi ang ebidensya ang pinasabog ng kalaban, kundi ang penthouse mismo para burahin silang dalawa. Sa gitna ng usok at pagguho, nagyakap ang dalawa. Doon, sa harap ng kamatayan, tuluyang naglaho si Kite at ang Lady of the Red Mask. Ang natira na lamang ay si Jersey. Ang sugatang bilyonaryo na sa wakas, nahanap na ang kanyang tunay na souvenir. Ang katapatan ng isang lalaking handang mamatay para sa kanya.
Sa loob ng isang lihim na vault sa likod ng perfume laboratory ni Jersey, nakahilera ang mga garapong kristal, ngunit hindi ito mga sangkap para sa pabango. Sa loob ng bawat garapon, na nakalubog sa isang espesyal na kemikal para hindi mabulok, mga bahagi ng tao ang kanyang mga souvenirs. Isang gabi, habang wala si Jersey, pumasok si Lance sa laboratorio para kumuha ng ilang gamot. Ngunit napansin niya ang isang bahagyang nakabukas na panel sa pader. Dahil sa kuryosidad, pumasok siya. Napatigil ang mundo ni Lance nang makita ang mga garapon. Bilang isang surgeon, alam niya agad kung anong bahagi ng katawan ang bawat isa. Isang puso ang kanyang nakita. Nakita niya ang garapon sa gitna. Bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Merong isang maliit na peklat sa kaliwang balbula. Isang peklat na siya mismo ang nagtahi noong maaksidente si Elena taon na ang nakalipas. Hindi maaari. Elena. Eksaktong pumasok si Jersey sa silid. Nakita niya si Lance na hawak ang pinakapaboritong koleksyon. Maganda, di ba? Nabili ko yan sa black market sa napakataas na halaga. Sabi ng dealer, galing yan sa perpektong babae. Yun ang sentro ng inspirasyon ko para sa bago kong pabango. Jersey. Alam mo ba kung kanino to? Lumingon si Lance at ang kanyang matay puno ng luha at matinding puot. I don't need to know. Ang mahalaga akin na to ngayon. Ito ang puso ni Elena. Sigaw ni Lance sabay bagsak ng garapon sa sahig. Nabasag ang kristal at ang puso ni Elena gumulong sa paanan ni Jersey. Binaboy mo ang labi ng babaeng minahal ko. Napatitig si Jersey sa puso. Doon lang pumasok sa kanyang isip ang katotohanan. Ang amoy ng ulan at lupa na naramdaman niya noon pa. Hindi lang dahil sa memorya ng kanyang ina. Ito'y dahil sa puso ni Elena na nasa loob ng kanyang laboratorio. At ang bahagi ni Elena naging bahagi na ng kanyang buhay. Hindi ko alam, Lance. Hindi ako pumatay sa kanya, binalik ko lang yan. Gusto ko lang magkaroon ng isang bagay na perpekto. Perpekto? Ginawa mong dekorasyon. Ginawa mo siyang souvenir. Nabalot na nakakabinging katahimikan ng laboratorio matapos mabasag ang garapon. Ang puso ni Elena nasa sahig pa rin. Tila isang huling piraso ng katotohanan na naghihiwalay sa dalawang taong nagsisimula pa lang sanang bumuo ng bagong mundo. Hindi ko siya pinatay, Lance. Sa black market ko lang nakuha yan, hindi ko alam na siya yan. Sa dami ng pwedeng kolektahin, Jersey, lamang loob ba? Ba't kailangan maging ganito kakadilim? Napaatras si Jersey. Bawat salita ni Lance para siyang sinampal. Akala ko ba naiintindihan mo ko? Akala ko ba kaya mong tanggapin kahit ano pa ako? Tumingala si Lance at ang nakita ni Jersey hindi ang mapagmahal na doktor, kundi isang lalaking puno ng pandidiri. May hangganan ng pag-unawa, Jersey. Ang koleksyong ito. Ito'y hindi na sakit. Kasalanan na to. Doon gumuho ang lahat para sa babae. Ang kapayapaan na nararamdaman niya sa piling ni Lance biglang naglaho. Napalitan ng mapait na amoy ng pagkakanulo. Ngayon alam ko na. Ginamit mo lang ako. Ginamit mo ang yaman ko, ang koneksyon ko at pagiging killer ko para mahanap mo ang hustisya para sa kanya. Ngayon hanap mo na yung puso niya. Tapos na, di ba? Tapos na ako. Jersey, hindi ganyan. Huwag mo akong hawakan. Hindi mo kailanman ako minahal. Ang minahal mo, yung pagkakataong mahanap siya sa pamamagitan ko. Para sa'yo. Isa lang akong kaso na kailangan gamutin. Isang eksperimento, isang mapanganib na hayop na kailangan lagyan ng busal. Tumalikod si Jersey. Ang kanyang mga matay naging kasing lamig ng yelo. Ang kanyang psychosis, unti-unti nang bumabalik pero sa pagkakataong ito, wala itong kasamang amoy ng ulan. Wala na itong kasamang Lance. Pinatunayan mo lang ang sinasabi ng mga boses sa utak ko, Lance. Na sa huli wala magmamahal sa isang katulad ko. Na ang lahat ng lumalapit sa akin may kailangan lang. Kinuha ni Jersey ang kanyang red mask na nakapatong sa mesa.
Sinuot niya ito nang walang pag-aalinlangan. Umalis ka na, Dr. Vargas. Ilibing mo ang puso ng babaeng mahal mo at huwag na huwag ka nang babalik. Dahil sa susunod na magkita tayo. Hindi na ikaw ang sekretarya ko at hindi na kita tagapagligtas. Ikaw na ang magiging susunod na biktima ng Lady of the Red Mask. Dahil sa pag-apak mo sa kaisa-isang bagay na meron ako. Ang tiwala ko. Lumabas si Jersey sa laboratorio. Iniwan si Lance na mag-isa sa dilim. Matapos ang gabing yon, naglaho ang bilyonaryong si Jersey Castillo. Ang penthouse na dati amoy ulan, binalot ng amoy ng luma at matapang na kemikal. Si Jersey ay tuluyang nilamon ng ikatlong persona. Mas malala pa ito sa Lady of the Red Mask. Sabi mo lang, psycho ako, di ba? Sige. Ibibigay ko sa iyo ang hinahanap mo. Sa loob ng isang linggo, sunod-sunod na bangkay ang natagpuan sa lungsod. Pero may kakaiba sa mga ito. Lahat sila nawawala ng puso. Ang Lady of the Red Mask naging usap-usapan na naman. Ang bawat pagpatay niya, tila isang mensahe para kay Lance Vargas. Samantala, ang organisasyong kinabibilangan ni na Jersey, ang lihim na lupo ng mga bilyonaryo na nagpopondo sa kanyang mga operasyon, nagsimula ng magduda. Para sa kanila, naging loose cannon na si Jersey. Masyado ng maingay. Miss Castillo is becoming a liability. And Dr. Vargas, he knows too much. He is the reason why she's breaking down. Ang order? Iligpit si Lance Vargas. At sino ang inutusan nila? Walang iba, kundi ang pinakamagaling nilang asset. Nakatanggap na si Jersey ng isang itim na envelope. Sa loob ay ang litrato ni Lance. Ngumisi siya. Yun ang kanyang huling target. Ang kanyang mga matay walang bahid ng pagmamahal. Tanging ang nanunuot na lamig ng isang killer. Dr. Vargas, it's time for your final check-up. Natagpuan ni Jersey si Lance sa sementeryo. Sa harap ng puntod ni Elena kung saan inilibing ni Lance ang puso nito. Umulan ng malakas, gaya ng gabi ng kanilang unang pagtatagpo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na tumigil ang panginginig ng kamay ni Jersey dahil sa amoy ni Lance. Jersey. Mahinang tawag ng lalaki nang maramdaman niya ang presensya ng dalaga sa likod niya. Alam kong ikaw yan. Alam ko nandito ka para tapusin ako. Itinutok ni Jersey ang kanyang baril sa likod ng ulo ni Lance. Sabi mo, binaboy ko ang labi ng babaeng minahal mo. Ngayon magsasama na kayo para maging perpekto na ang koleksyon ko. Gawin mo. Pero bago mo ako barilin, basahin mo ito. Nahanap ko na ang tao nagbenta sa'yo ng puso ni Elena. Napatunayan ko na. Nagsasabi ka ng totoo. Nanigas si Jersey. Huli na ang lahat, Lance. Pinatay mo na ang taong naniwala sa'yo. Alam ko. Kaya nga hindi ako lalaban. Kung ang kamatayan ko magpapatahimik sa mga demonyo mo, sige. I'm sorry, Jersey. I failed you as a doctor. And I failed you as the man who was supposed to love you more than his past. Sa madilim na sementeryo, binalot ng tunog ng putok ng baril ang buong paligid. Bumagsak si Lance. Walang galaw, habang hawak ang kanyang dibdib. Malamig na tinignan ni Jersey ang dugo ang katawan ng lalaki. Mabilis niyang kinuha ang surgical kit. Sa harap ng mga espiyang nakamasid sa dilim, dinala ni Jersey ang garapon sa pinakamataas na puno ng black market, ang tinaguriang The Collector. Siya ang utak sa likod ng organ trafficking at ang taong pumatay kay Elena. Heto na ang puso ni Dr. Lance Vargas. Tapos na ang problema niyo ngayon. Ibigay niyo na sa akin ang kabayaran ko. Napakaganda. Ang puso ng taong nagtangkang sumira sa negosyo ko. Hindi alam ng collector, ang puso sa loob ng garapon ay hindi kay Lance. Dahil sa tulong ni Lance, gamit ang kanyang kaalaman bilang surgeon, kumuha sila ng heart donor mula sa laboratorio ng may parehong blood type. At ang pagbaril kay Lance, sadyang idinaan sa bahaging hindi nakamamatay. Gamit ang blood squibs at sedatives para magbukang patay ang doktor. Habang hawak ng kolektor ang garapon, biglang bumukas ang lahat ng screen sa kanyang opisina. Lumitaw ang mukha ni Lance Vargas. Buhay, maayos, at nasa loob ng secret vault ng kolektor
kung nasaan ang lahat ng ebidensya. Nagustuhan mo ba ang regalo namin, Don Manuel? Tignan mo mabuti ang DNA tag sa ilalim ng garapon. Hindi yan sa akin. Yan ang puso ng anak mong nawala 3 taon na nakalipas. Ang anak mong ipinapatay mo mismo dahil akala mo siya nagkanulo sa'yo. Nanlaki ang mga mata ng kolektor. Anong? Hindi! Dito na tinanggal ni Jersey ang kanyang maskara at ngumiti ng napakabangis. You like souvenirs, right? Well, that's your final souvenir. My secretary isn't that, but your empire is. Kasabay ng pagdating ng mga otoridad na tinawagan ni Lance, mabilis na lumabas si Jersey. Sa labas ng gusali, naghihintay ang lalaki. May bendas sa balikat pero buhay na buhay. Nagawa natin. Lumapit si Jersey sa kanya. Hindi na siya galit, pero naroon pa rin ang sakit sa mga mata. Binaril kita, Lance. Kahit alam nating plano lang yun, binaril pa rin kita. At eto pa rin ako. Nakatayo sa harap mo. Hindi dahil kailangan kita para sa ebidensya, kundi dahil alam kong sa ilalim ng maskarang yan, ikaw ang nagpanalo ng lahat. Dahil sa'yo, kung ba't natin narating ito. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pagbagsak ng organisasyon. Ang penthouse ni Jersey ay hindi na amoy dugo o amoy kemikal. Sa tulong ni Lance, pinalitan nila ang hangin ng halimuyak ng sariwang bulaklak at ang pamilyar na amoy ng ulan. Nakaupo si Jersey sa pasimano ng bintana. Nakatingin sa malayo. Wala na ang kanyang maskara. Iniisip mo pa rin ba yung garapon? Iniisip ko kung paano mo pa rin ako natatagalang tingnan. Binaril kita, Lance. Muntik na kitang gawing koleksyon. Ako ang Lady of the Red Mask, isang psycho killer na mahilig sa organ ng mga tao. Paano ka nakakatagal sa tabi ng isang halimaw? Ibinaba ni Lance sa mga tasa at tumayo sa harap ni Jersey. Hinawakan niya ang mga kamay ng dalaga sa kamay na marunong pumatay. Pero ngayon, nanginginig sa takot na maiwan. Jersey, makinig ka. Noong una, pumasok ako sa buhay mo bilang isang doktor na may agenda. Psychiatrist ako. Kaya ang tingin ko sa'yo, isang case study na kailangang ayusin. Isang puzzle na kailangan mabuo. Tumingin si Jersey sa kanya, naghihintay ng masakit na katotohanan. Pero habang tumatagal, hindi na yung sakit mo ang nakikita ko. Nakikita ko yung babaeng pilit na nagtatago sa likod ng yaman. At maskara dahil natatakot siyang saktan ulit. Nakita ko ang isang babaeng handang sunugin ang mundo para lang makuha ang hustisyang pinagkait sa kanya. Hinalikan ni Lance ang palad ni Jersey. Hindi kita minahal dahil perpekto ka. Minahal kita dahil sa kabila ng kadiliman mo, pinili mong protektahan ako. Minahal kita dahil kahit nung binaril mo ko, alam kong ginawa mo yun para iligtas ang buhay ko mula sa kolektor. Pero hindi ako magbabago ng tuluyan, Lance. Mga boses sa isip ko, ang mga trauma, hindi yun basta-basta mawawala sa isang yakap lang. Alam ko. At hindi ko hinihiling na magbago ka para sa akin. Hayaan mo lang ako manatili sa tabi mo para maging angkla mo kapag malakas ang alon. Bilang doktor mo, gagamutin kita. Bilang lalaki nagmahal sa'yo, tatanggapin kita pati ang mga demonyo sa puso mo. Sa unang pagkakataon, hindi naramdaman ni Jersey ang pangangailangang pumatay para tumakas sa sakit. Amoy ulan ka pa rin. Bulong ni Jersey habang isinisiksik ang mukha sa dibdib ni Lance. At ikaw? Amoy pag-asa. Kinuha ni Jersey ang kanyang red mask mula sa lamesa. Sa harap ni Lance, dahan-dahan niya itong inilagay sa loob ng isang glass case. Pero sa pagkakataong ito, hindi na isang souvenir ng kamatayan. Ito'y alaala ng isang buhay na tapos na. Sa gabing yon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula ang mahabang proseso ng paghilom. 1 taon ang lumipas, sa loob ng isang modernong laboratorio sa gitna ng malawak na hardin ng mga bulaklak, abala si Jersey. Wala na ang madidilim na kortina.
at ang malamig na aura ng kanyang lumang opisina. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa malalaking bintana. Hawak niya ang isang maliit na vial. Pinikit niya ang kanyang mga mata habang dahan-dahang inaamoy ang maliit na bote. Pumasok si Lance sa gilid. Hindi na nakasuot kundi naka-casual na puting polo. Kamusta na ang mga boses? Nandyan pa rin sila. Tapat na sagot ni Jersey. Minsan, nakikita kong okay ka. Minsan kapag nakakita ko ng kutsilyo o kapag nakakarinig ako ng masamang balita, bumubulong pa rin sila. Tinatawag pa rin nila si Kite. Pero mas malakas ang boses mo. Sa tuwing nararamdaman ko yung urge na pumatay, iniisip ko yung amoy mo. Iniisip ko yung pangako nating dalawa sa isa't isa. Na hindi na ako kailangan tumakas sa nakaraan sa pamamagitan ng dugo. Dahil ang kasalukuyan kong kasama, ikaw, at sapat ka na para sa akin. Sa gabing yon, inilunsad ng Castillo International ang kanilang pinakabagong koleksyon. Hindi ito tinawag na redemption o mask, tinawag itong authentic. Sa harap ng mga kamera at mga elite na dati niyang kinatatakutan, tumayo si Jersey. Sa mahabang panahon, gumawa ako ng mga pabango para magtago, para pagtakpan ng mga sugat na hindi makita ng mga mata. Pero ang pabangong ito ay kakaiba. Ginawa ko ito para sa mga taong sugatan, para sa mga taong may madilim na nakaraan, upang ipaalala sa kanila na hindi kailangan maging perpekto para maging mahalaga. Pagkatapos ng event, habang naglalakad ang dalawa sa ilalim ng mga bituin, huminto si Jersey. Lance, salamat. Para saan? Para sa hindi pagsuko sa akin nung ako mismo ay sinuko ko na yung sarili ko. Kinuha ni Lance ang kamay ng babae at pinagdaop ang kanilang palad. Ang pag-ibig ay hindi lang para sa mga santo. Yun ang sabi ni Lance sa kanya. Minsan, mas kailangan ito ng dalawang tao nang hindi maligaw sa madilim na mundo. Isang taon ang nakalipas mula nung gabi ng barilan sa sementeryo. Ang penthouse si Jersey na dati nakakatakot at amoy dugo, ngayon maaliwalas na. Nakaupo siya sa sofa habang nakatingin sa mga kamay. Pumasok sila sa kwarto na may dalang gatas. Lalim yata na iniisip mo? Iniisip ko lang, Lance. Totoo ba to? Dati, ang alam ko lang gawin pumatay para makalimutan ng sakit, pero ngayon, isang taon na akong hindi humahawak ng maskara. Parang hindi ako makapaniwala na kaya ko palang maging ganito. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ka naman masamang tao talaga. Nasaktan ka lang noon kaya naging ganyan ka. Pero tignan mo ngayon, masaya ka na. Yumuko si Jersey at huminga ng malalim. Minsan natatakot pa rin ako. Kapag nagagalit ako, kapag naaalala ko yung tao na nakit sa akin, gusto ko pa rin kumuha ng kutsilyo. Normal lang yun, Jersey. Hindi naman nawawala ang trauma. Sa isang snap lang. Pero ang mahalaga, hindi mo sinusunod ang boses na yon. Alam mo, ikaw lang ang nakagawa ng ganito sa akin. Yung pabango ko dati, ginagamit ko para itago yung amoy ng dugo sa katawan ko. Pero ngayon, gumagawa ko ng pabango dahil gusto ko lang na mabango yung paligid natin. Tumayo si Jersey at kinuha ang maliit na bote sa lamesa at inispray sa hangin. Amoy ng sariwang bulaklak at bagong ligo. Salamat, Lance. Salamat dahil hindi mo ako iniwan kahit alam mong baliw ako dati. Kahit gaano ka pa kabaliw. Ikaw ang bilyonaryong gusto kong pagsilbihan habang buhay. 2 taon nang nakalipas. Nakatayo si Jersey sa harap ng malaking salamin sa loob ng bahay sa probinsya. Hindi na ito ang penthouse sa puno ng takot. Ang amoy ng paligid, amoy ng tuyong damo, dagat, at ang paboritong kape ni Lance. Tinitigan ni Jersey ang sarili niya. Wala nang makeup na makapal, wala nang matalim na tingin, at ang nakikita niya ay isang babaeng pagod pero masaya. Jersey, handa ka na ba? Sandali lang! May kinuha ito sa ilalim ng kama. Isang lumang kahon. Pagbukas niya nandun ang red mask. Dati kapag nakikita niya ito,
Bumibilis ang tibok ng puso niya at gusto niyang pumatay pero ngayon, parang tumitingin na lang siya sa lumang laruan at wala na siyang nararamdaman. Alam mo, hindi na kita kailangan. Pero salamat dahil pinoprotektahan mo ako ng bata pa ako. Pero ngayon may nagbabantay na sa akin. Dahan-dahan niyang kinuha ang maskara at lumabas ng bahay. Doon sa likod may nakahandang maliit na apoy. Nag-iihaw sila ng pagkain para sa kanilang tanghalian. Ano yan? Ang huling piraso ng nakaraan ko. Lance, sa loob ng 2 taon, ginamot mo ko. Tinuruan mo akong umiyak na hindi natatakot. Ngayon gusto ko na maging malaya ng tuluyan. Naintindihan ni Lance ang gustong mangyari ni Jersey. Inihagis ni Jersey ang maskara sa apoy. Ang mga boses sa isip niya na dati sumisigaw ngayon tuluyan ng natahimik. Wala na. Wala na si Kite na nasaktan. Wala na ang Lady of the Red Mask. Ako na lang ito, Jersey. Aniya habang nakaharap sa salamin. Ikaw si Jersey. Jersey Castillo. Humarap siya kay Lance at niyakap ito ng mahigpit. Salamat dahil naniwala kang gagaling ako. Kahit nung ako mismo hindi naniwala sa sarili ko. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ka naman sira. Kailangan mo lang ng taong hindi matatakot sa dilim na meron ka at hindi ako aalis. Sa unang pagkakataon, hindi na gumamit ng pabango si Jersey para itago ang kahit ano. Wala na ang bilyonaryong psycho. Wala na ang sekretaryang may lihim. Ang meron na lang ay ang 2 taong nagmamahalan at handang harapin ang bukas ng walang suot na kahit anong maskara. Lumipas ang ilang buwan matapos sa malaking gulo sa black market. Sa wakas nalaman na ng mga pulis ang lahat. Na ang napatay ni Jersey, ang kanyang lihim na laboratorio at ang katauhan niyang bilang Lady of the Red Mask. Halos gumuho ang reputasyon ng Castillo Empire, ngunit hindi hinayaan ni Lance na mangyari yon. Sa loob na isang tahimik na opisina ng National Police, seryosong kausap ni Lance ang matataas na opisyal. Sa harap nila ay ang mga file ng kaso ni Jersey. Dahil sa talino at koneksyon ni Lance, nakumbinsi niya ang otoridad. Ako ang personal na titingin sa kanya. Tiniti ako sa inyo tapos na ang pagpatay at gumagaling na siya. At kung sakaling bumalik ang urges niya, ako mismo ang pipigil sa kanya. Ako ang mananagot sa bawat galaw niya. Sa tulong ni Lance, nanatiling sikreto ang pangalan ni Jersey sa publiko. Ang balita na lumabas ay nahuli na ang tunay na sindikato at ang Lady of the Red Mask ay tuluyan ng naglaho. Sa isang malawak na terrace na overlooking sa dagat, nakatayo si Jersey. Malayo na siya sa gulo ng syudad. Wala na siyang suot na mamahaling gown, kundi isang simpleng puting damit lang. Yumakap ang lalaki sa likuran niya. Nagpasalamat siya dito. Iniligtas mo na naman ako. Dapat nasa kulungan ako ngayon pero heto ako, malaya. Hindi kita hayaang makulong sa dilim ulit, Jersey. Sapat na yun nakulong ka sa nakaraan mo na maraming taon. Ngayon oras na para mabuhay ka ng totoo. Hinarap siya ni Lance at tinawakan ang kanyang muka. Whatever happens, nandito ako para bantayan ka. Ako ang magsisilbing gamot mo, Jersey. 3 taon nang lumipas mula nang huling humawak ng kutsilyo si Jersey para manakit. Sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat, malayo sa ingay ng Maynila, may isang simpleng bahay na laging amoy bulaklak. Nagising si Jersey dahil sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang muka. Wala na ang mga boses na dati sumisigaw sa kanyang isip tuwing madaling araw. Ang layo na narating mo, Jersey. Naramdaman niya ang bisig ni Lance na yumakap sa kanya. Iniisip mo na naman ba siya? Minsan lang. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte. Kung di ka dumating para maging sekretarya ko, baka nabulok na ako sa kulungan. O di kaya tuluyan na ako nilamon ng dilim. Bahagi na lang siya ng kwento mo, Jersey. Ang bida, ikaw na. Ang Jersey na marunong magtanim ng rosas, imbis na maghanap ng hostisya. Lance? Bakit? Salamat dahil naging doktor ka. Naging sekretarya ka. Naging sandigan ko. Pero ang pinaka-pinagpapasalamat ko, dahil ikaw si Lance sa buhay ko. Hinalikan ng lalaki ang noo ni Jersey. Wala yun. Basta tatandaan mo,
Kahit kailan man bumalik ang takot, amuyin mo lang ako. Nandito lang ako at hindi ako aalis. Lance, nakahawa ka sa dibdib ko. Napataas na lang ang kaliwang kilay ng lalaki at napakunot noo. Wala naman ako nahawakan Parang nakahawak nga ako sa pader. Nagmistulang kamatis ang buong mukha ni Jersey sa sobrang pula. Halika dito. Puputulin ko yung kamay mo. Tumigil ka. Halika dito. Baby, sandali lang. Huminahon ka. Nagsasabi lang naman ako ng totoo Pero kahit di malaki yan, mahal pa rin kita. Hindi. Sa halip na kamay mo, yan dila mo yung puputulin ko para sa panibagong koleksyon ko. Nagtawanan na lang silang dalawa habang tumatakbo si Lance palayo sa kanya. Kapwa nagpapaunahan sa pagtakbo ang kanilang puso na animoy ayaw huminto. Marahang hinawakan ni Lance ang pisngi ni Jersey na magpahanggang ngayon naiinis pa rin ang babae. Mapang-asar niya itong inisian at mapang-angkin na hinalikan ang mapupula nitong labi. Sa isip ni Lance, ganito ang buhay na gusto niya. Tahimik. At alam niyang kasama niya ang taong minamahal niya at taong nagmamahal sa kanya ng buong buo. The end.